Mr. Ogie Diaz, abay may inilabas na chika patungkol kay Alden Richards at Miss Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na lagi pong nanonood, sumusubaybay at laging nakaantabay sa mga updates natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, yung video po na clip na inyong napapanood ay ilan lamang sa mga kaganapan last January 10 kung saan napanood po ang Hello Love Again sa Taiwan. Ganyan po katindi yung pila at grabe po yung suportang ibinigay ng mga Pinoy sa Taiwan. Yung kanilang excitement na mapanood nga ang movie dahil hindi na nila kailangan umuwi pa ng Pilipinas para lang pumapanood tong video or movie na ito. Pero this time, eto na, dahil itong si Mr. Ogie Diaz, kanyang showbiz update, ay meron po siyang inilabas no, na isang katotohanan patungkol po sa event na ito ng Catherine Bernardo and Alden Richards. Dahil dito po pinatunayan ni Mr. Alden and Miss Catherine Bernardo na talagang sila talaga yung panalo. Dahil may lumabas pong report talagang sinasabi ni Mr. Ogie Diaz Showbiz Updates na kakaiba yung tagumpay na naranasan nga ng Katden nung sila po ay pinagsama after 5 long years na sila inantay ng ilan sa mga Katden fans. So dahil dito naglabas po ng ilan sa mga figures na talagang pinagsama-sama man ang 10 movie ng MIFF ay hindi pa rin talaga nila na lagpasan kung ano man ang kinita nito. Panoorin natin. Hindi nga umabot ng 1 billion. Not even 800 million. Ang total gross ng MMFF 50th. Nakakaloka, no? At talagang mas mataas pa yung kinita ng Rewind last year. Sinabi ni Mr. Ogie Diaz alongside kay Jegs at sa kanyang kasama sa Showbiz Now na or dito po sa Ogie Diaz Showbiz Updates na pinagsama-sama man ang lahat ng kinita ng MIFF movie last December ay hindi pa rin po nalagpasan kahit nga po yung movie ng Rewind ay hindi po nila inabot yung kinita nito. And then, syempre, ganun din naman po kinongratulate ang Hello Love Again dahil hanggang sa ngayon ay talaga namang umaariba pa rin ang pagtaas at yung tagumpay at yung total gross sales na ipinapasok po ng Katden dito po sa Star Cinema, no, and ABS-CBN and sa GMA Pictures. So, according to Mr. Ogie Diaz, dahil sa paparating po na movie ng Kim Pao, kung paano pong nakipag-usap ang Star Cinema sa Abran Morama, no, the preeminent global distribution, marketing, and rights management partner for feature films centered on music and social impact documentary. Ito po yung isang kumpanya sa ibang bansa na kung saan sila po yung right company na kailangan kausapin ng isang movie maker para po ma-distribute yung kanilang mga movie, no? At dito po is kung ano po yung strategy na ginawa para sa Katden ay ganun din ang ginagawa sa Kim Pao dahil they are talagang expecting na kung ano man po yung natamo na tagumpay ng Katden ay makakamit din nitong Kim Pao. Kahit nasabihin natin ang dami po mga issue ng Kim Pao ngayon dahil naurong na naman po yung kanilang movie or play date ng March 26 na bagay sinasabi na bakit daw itinaon pa sa birthday ni Catherine. Actually wala namang kinalaman yung birthday ni Catherine dyan. Ang Star Cinema pa rin ang magde-decide for that, no? So, yun po yung kanilang expectation. Pero hanggang sa ngayon, ay nananatili pa ring blockbuster film ang Hello Love Again. So, ito po yung isa sa mga manifestasyon at isa sa mga ebidensya na talagang hanggang sa ngayon ay nag-aantay pa rin kahit po may mga kinausap na ng mga actors and actresses na makakasama si Alden Richards. Still, ang priority pa rin is si Catherine at si Alden Richards to make their own parang projects together
hindi man po Hello Love Again Part 3 or Hello Love Forever Part 3 dahil si Direk Cathy Garcia Sampana ay nagsabi na hindi raw totoo ang mga kumakalat na balita na magkakaroon ng Part 3 ang Hello Love Again dahil ayaw na po talaga ni Alden and Catherine. Hayaan na raw natin manahimik si Joy and Ethan. Hayaan natin na gumawa sila ng panibagong history at panibagong isang napakagandang movie na pagsasamahan nila. So, congratulations Kat Den, still number 1 pa rin po kayo. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin si Munaimi Bantawi. Sabi niya, kaya pala, yun, hindi ko mabasa siya. Ng fan niya na ang condolence kasi, yun, kaya pala nag-post. Tama pala na namatayan din pala siya. Condolence Paul Cresson fam. And sabi ni Miss Teresa Perona. And sabi ni Pet Gray, Kat Den, stay stronger no matter what. Thank you Miss Tareds for updating us always. God bless you always. Thank you Miss Pet. And Miss Roshiro, Miss Dar, ikaw lang talagang legit. Salamat sa update. Kahit tahimik sila, they are real green plug silang dalawa. Our deepest sympathy to Paul Cresson family. Thank you Ma'am Shi. At salamat din po sa inyo pong pag-aantay sa mga updates natin kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta lang maglabas ng mga updates nang wala tayong proof, 'di ba? So kailangan po lagi pong credible para hindi po tayo masabihang fake news. Sabi ni Miss Roshiro again, our deepest sympathy Alden and Paul Cresson, God bless. And Miss Vicky, condolence family Fulkerson. Ayan. So, medyo malungkot si Mr. Alden. Kita po sa mga mata niya. Hinahanap ko lang po yung speech niya during the wake ng kanyang lolo. And, ihahatid ko po yan sa inyo kung paano po na talagang makikita nyo yung kalungkutan ni Mr. Alden Richards during those times. And sabi ni Miss Josepa Canlas, our prayer and condolences to Paul Cresson family. May he rest in peace through the mercy of God. And Miss Maria Lourdes Distipa, heartfelt condolence to you Alden and your family. God bless you. Shalom. Ito naman po yung kanilang mga pa-condolence dito po kay Mr. Alden Richards. What is good thing about this one is this, nakita natin kung gaano po sinuportahan at kung gaano po dinamayan ni Mr. Catherine Bernardo alongside with her family. Si kasama niya yung kapatid niya at si Mama Mi nandoon din, talaga nakiramay sila. And sabi ng si Beatrice, condolence to Alden family. May God give you strength to overcome the loss of your beloved grandpa. And Miss Ingrid, condolences Alden to you and your family. RIP. Ayan. So, medyo, doon po sa kanila pong wake ng kanyang lolo, talagang ang dami pong mga nagpupuntahan talaga mga kaibigan ni Mr. Alden, nakikiramay. Sabi ni Sir Joel, di ba may something na sila ni Kat? Kasi kung wala, dapat si Kat lang ang pupunta. Bakit pati pamilya ni Kat nagpunta? Andun yung ate niya. Ibig sabihin, mahal talaga ng mga Bernardo si Alden. And sabi ni Mr. Roel Staza, si Joros ang tanging tulay sa totoong buhay ng Kat din. Ayan, to naman po yung kanyang komento. And actually, po yan, wala pong mga post, mula po sa family ni Mr. Alden at ng kanyang mga kapatid, siguro dahil nagdadalamhati sila. So anyway, marami pong salamat sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!